The world feels surrounded by the coronavirus, but God surrounded us by His Holy Spirit. Hinangyo ta kamo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo.
O Dios nga balaan, ani ana pud kami ni aning adlaw ipapahulay, nagmalipayon na pud kami alang sa pagdayeg sa imong ngalan. Bendisyon niyo matag usa kanamo ang mga viewers, Ginoo, panalanginan gid nimo, pilo-piluon nimo sa imong mga panalangin labaw sa tanan ang amoang pagatun-an karon nga imong bulawan nga pulong, Ginoo. Kini makahatag dugang kadasig kanamo luyo sa mga pagsulay nga hiaguman namo sa matag adlaw. Salamat sa imong pagtubag sa magampo sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Happy Sabat na pud kanatong tanan mga kaigsunan. O malipayon na sab ako nga nakapahat na pud sa mensahe sa Ginoo diha sa matag usa kaninyo. So pasalamatan din ako ang mga kaigsunan nato nga nag-like din, nag-share pagayod, nag-subscribe sa to ang YouTube channel. So pinaagi ni ani ang pulong sa Ginoo mukanap gayud sa tibok kalibutan kay mao kanang iyang handom. Ang iyang pulong mukanap sa tibok kalibutan. Ug nianang panahon na siya mobalik na. Subusa ako naghangyo kaninyo nga i-like ninyo then i-share ninyo, pinaka-importante i-share gayud ninyo kini nga mensahe ngadto sa uban. Then subscribe alang sa pag-enhance po sa to ang YouTube channel. So, salamat kayo sa inyong pag-share. Salamat sa inyong pag-like. Daghan kayong mga kaigsunan nga nag-participate ni ani pagsuporta sa inyong nga pagsuporta ni ani nga buhat. Pinagi sa pag-like ninyo, then pag-share ninyo, then pag-subscribe, usana na nga nakatabang kamo sa buhat sa Ginoo. Subusa akong handom nga kamo magasubaybay sa tuang ang programa sa matag adlaw ipapahulay. So happy Sabat kanatong tanan, sa laing nasod, maayong gabi, ug sa uban maayong buntag sa matag usa kanato. So dili na nako ma-mention ang inyong pangalan tungod sa kadaghan nga nag-share usab. Ang Dios nakakita kaninyo sa inyong pag-share, then sa pag-like ninyo, then pag-subscribe ninyo. So ang ato ang pagatun-an karon gitaytulan kini nako the double action blessing. Kung nakita kamo og mga pusel nga naay mga pusel nga pagbuto pag-abot sa maong object mubuto pagid siya. So naay ginatawag nga double action. Sa mga fireworks usab, pag sindi nimo buto na siya, pag-abot sa babaw, mubuto pag na siya, mukatag. So, ingana usab ang atong pagkatun-an karon, ang usa ka panalangin, the double action blessing. So, ato kining pagkatun-an. Nagaingon ang balahan kasulatan, blessed be the God and the Father of our Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing. Subulahan ang Ginoo ang Amahan nga nagahatag kanatong panalangin sa nagkadaiya nga mga spirituhanon nga panalangin. Ephesians chapter 1 verse 3. Sumao kining atong pagatun-an karon nga bulahan dalayigon kayo ang Dios nga nagahatag nato sa tanan spiritual blessing. Daghan kay ipanghatag niya kanato. Dili lang duha, dili lang tulo, pandaghan kayo nga mga espirituhanon, nga mga panalangin nga iyang gihatag sa matag usa kanato. O uban niya na mao ning pagatun-an nato karong adlaw igpapahulay. So mo nang ginaingon ako na ginatawag nga double action. Kung sa mga siyak sa sakyanan, mga motor na mga double action, nindot kayo ang play sa maong siyak kay anuman tungod sa ginatawag nga double action. So isgutan nato primero gayud nga punto sa double action blessing. Point number 1. Direkta dayon ta sa point number 1. Butangan nato diri, He forgives and forgets. So atong hinumduman kini nga panalangin duha, double action. Siya mo pasaylo kanato og labos tanan. Kalimtan na sa Ginoo ang tanan nato nga mga kalapasan. He forgives and forgets. So naay ginatawag nga double action blessing. Panalangin ka na sa Ginoo nga pasayloon ta sa Ginoo o kalimtan na dayon ang tanan. Sa diha nga kita gipasaylo na sa Ginoo. Nagaingon dire, in Him
we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Ephesians 1, verse 7. Ang Ginoo magapasaylo sa matag usa kanato. Mao kining atong hinumduman. Pinaagi sa iyang kadato sa grasya. Mahinungdan bisag unsang atong mga kalapasan, siya magapasaylo kanato. Ephesians chapter 1, verse 7. Letter A, many profess to forgive, but they do not forget. Daghan kay nga mga tao, mingon sila, pasayloon na kanako. Apan dili nako kalimtan ang imong mga binuhatan. So daghan kayo nga mga kigsunan. Usahay atong maeksperiensyahan, labi sa mga husay. Mingon sila, pasayloon ako ni pastor. Apan dili kalimtan ang iyaha nga binuhatan nga gibuhat kanako. Atong hinumduman mga kaigsunan. Ang Ginoo na double action blessing kanato. Ato pong i-share ngadto sa uban. Sa diha nga kita gipasaylo sa Ginoo, gikalimtan niyang tanan. So naaman tay mga kaaway o nga mga misunderstanding sa tuang mahigala. Sulod sa iglesia, sulod sa panimalay, ato pong ipahat ang panalangin nga nadawat nato, nga double action nga panalangin, atong kalimtan o atong pasayloon ang atong mga kaigsunan sa matag usa. They hold on to resentments which hurt and destroy. Sumaog kini usahay ilahang gidkuptan ang ilang mga gibati, ang ilang mga kalamidad nga niabot sa ilang kinabuhi mo nang dili nila kalimtan apan gipasaylo. Apan nanduman nato ang panalangin sa Ginoo, double action, siya mo pasaylo og kalimtan na ang tanan. Hebrehanon chapter 10 verse 17 nagingon siya. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Siya nagadugang mga kaigsunan ang tanatong nga mga sala ato ang mga binuhatan ug unsa pa dili na gid niya hinumduman pa. He forgive and forgets. Double action. Siya mo pasaylo og kalimtan ang tanan. Subusa sa atong kinabuhi, ingana usab ang atong panalangin ihatag ngadto sa uban. Di magid kalikayan nga naay mga kabingkil apan kun unsay nadawat atong panalangin sa Ginoo, atong i-share diha sa uban. Forgive and forget. Letter B, we must forgive and also forget. If we do not forgive others, neither will our Heavenly Father forgive us. Nagapadayon ba ginabalang kasulatan? But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Matthew 6, verse 15. Mga kaigsunan, ang balaan kasulatan nagapahinumdum ka nato. Kung kita dili magpasaylos sa atong mga kaigsunan nga nakasalabato ka nato, ang atong amahan nga langit doon, nagaingon siya, your Father will not forgive your sins. Morning pinakangilngi. Kung kita dili magpasaylo, dili nato kalimtan ang tanan, ang amahan nato nga mao ang Ginoo, dili usab magpasaylo sa matag usa ka nato. So ngilngig kana nga mga pulong. Ngilngig kana nga eksperyensya nga sa diha na kita mangayog pasaylo sa Ginoo, dili na ta pasayloon kay nganuman wala man nato gipasaylo ang atong mga kaigsunan nga sa diha naay kukabingkil sa matag usa. God forgives and forgets. All who believe on the Lord Jesus Christ, katong nagtuo diha sa Ginoo, katong nagasalig diha sa Ginoo, ang Ginoo magpasaylo og tanan kalimtanan. And repent of their sins, receive this double action blessing. Sa diha nga kalimtan nato, pasayloon nato, nagatuo diha sa Ginoo atong hinduman, and repent of their sins, receive this double action blessing.
Kinsa katong magapasaylo, kinsa katong nagakalimot na sa tanan, we receive this double action blessing, forgive and forgets. Point number 2, di ta magdugay. He sanctifies and satisfies. Pagkanindot ni ani nga duha ka panalangin, double action blessing. Sanctifies, pagabalaanon ta sa Ginoo, ug tagbawon ta sa Ginoo. And satisfies, lipayon ta sa Ginoo, tagbawon ta sa Ginoo. Nagingon ang balaan kasulatan, now may the God of peace Himself sanctify completely. Pagkanindot sa Ginoo, ug karon ang Ginoo sa kalinaw magabalaan kanato, kompleto gayon. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at His coming of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5, verse 23. Pagkanindot sa Ginoo, ingon siya, iyaha kitang pakabalaanon. Balaanon ta sa Ginoo, sanctify sa tibuok natong espiritu. Sa kalag o sa atong alawas, preserve blameless at His coming of our Lord Jesus Christ. Nung duman nato mga kaigsunan, hangtod siyang pagbalik, kita, pakabalaanon niya, bisan ni buling, isaway sa itong galingon, wala na mga kaigsunan, sa diha nga kita, pakabalaanon na sa Ginoo. Sa Psalms 107 verse 9, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Bisan pa katong giuhaw, bisan pa katong gigutom, iya katong pagkapunan, iya katong pagtagbawon mga kaigsunan sa tanang butang nga maayo. Sunay double action nga panalangin gikan sa Ginoo. To sanctify, then satisfies. Pagkanindot kaayo sa panalangin sa Ginoo. A Christian must make a total commitment to God. They must not hold and reserve a portion of their lives for selfish purposes. Kung kita mga Kristohanon, nakakita total commitment pagtugyan diya sa Ginoo. Nga kita dili magakupot o magapreserve sa mga pipila ka mga portion sa atong kinabuhi sa katuyuan sa pagkadalo. Apan ang Ginoo, siya magapuno kanato, magakalipay kanato, magapakabalaan sa matag usa kanato. Ingani ang atong nga Dios na ginatawag nga double action blessing. Blessing to sanctify us, then blessing to satisfy us. Sumo kini ang atong Ginoo na ginatawag nga double action blessing. Sunod, those who completely surrender themselves to God are sanctified. Hinduman nato itong mga tao nga holy, gihatag ang tanan completely diya sa Ginoo. Surrender diya sa Ginoo. Ang Ginoo magapakabalaan ka nato, magalimpyo ka nato, cleansed and filled with thy Holy Spirit. Mga kaigsunan, mo kini ang handom sa Ginoo kanato. Nga kita lipayon niya, pakabalaanon niya, o babat na nato ang kalipay nga handom sa Ginoo sa matag usa kanato. Discontent and dissatisfaction abound in today's troubled world. God's double actions, blessing, sanctify, and satisfy His obedient children, mga kaigsunan. Sahay, mabat na nato, di ta kontento ni aning kalibutana. Kita kayo malipayon, labi na ni aning kalibutan nato nga puno sa problema. Puno sa mga wala nato handuma nga mga butang nga kalamidad. Labi na sa coronavirus. Apan makaigsunan, kinsa katong matinud-anon nga mga katawhan sa Ginoo. Ang Ginoo na ginatawag double action blessing. Sanctify, then satisfy. Katong lamang mga katawhan
nga naay pagtamod, naay kasing-kasing sa pagkamatinudanon, matinumanon diha sa Ginoo, makabaton sila ni ani nga panalangin, the double action blessing, sanctify and satisfy. Point number 3. He teaches and touches. Mga kaigsunan, ing ani na po diay ang panalangin sa Ginoo sa matag usa kanto. Siya magatudlo kanato o magahikap kanato. Kanang naa gani tay amigo nga usahay moabot ang kasubanan sa tong kinabuhi, mga kalamidad, sa diha nga agbayan na ta sa tong amigo, moingon na sila nga, sige lang, okay lang bay, relax lang. Abi ninyo, sa diha nga hikapon ta, di ba? Mabati po tag comfort. Makomfort ta, labi na natay mga kaigsunan nga namatay ang ilang minahal sa kinabuhi. Sa diha nga hikapon na nimo sila. Makabaton sila kadasig. Labaw sa tanan, kunang Ginoo, magatudlo pagid nato. He teaches and touches pagkanindot. Hikapon ta sa balaang espiritu. Basahon nato ang Salmo 32 versikulo 8. Nagayon siya, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Nanduman nato ang balaang kasulatan. Ang Ginoo magamando ka nato, magatudlo ka nato sa atong mga dalan ug asa patapadulong. Siya magatambag kanato, magabantay kanato. Ing ani ang atong Ginoo. Tudluan ta sa atong mga dalan. Dili lang ta tudluan sa atong mga dalan, kundi hikapon pagid ta sa balaang kamot niya ang balaang espiritu. Mateo kapitulo 8 bersikulo 3 ningon siya, Jesus reached out his hands and touched the man. I am willing. Usa ka masakito ningon siya. He said, be clean. Immediately, he was cured by his leprosy. Kining tao nga sanglahon, sa diha nga gituyod sa Ginoo ang iyang kamot o gihikap niya kining tawhana. Sabi ninyo, kining tawhana, tungod kay willing man siya nga ikapon sa Ginoo, siya diha dayon naayo siya sa iyang sakit nga leprosy. Sa atong kinabuhi, unsa may balatian nato sa espirituhanon, sa diha nang Ginoo magahikap kanato, siya magaayo sa tanan nato nga balatian. Siya magatudlo sa atong nga dalan, ug siya pud magaayo kanato pinaagi sa iyahang balang kamot nga magahikap kanato. Sunay ginatawag nga double action blessing pagkanindot nga gikan sa Ginoo. Siya tudluan ta niya sa atong mga dalan nga dili kita masimang, ug hikapon pud ta niya sa diha nga kita maka-experience og mga balatian nga espirituanon or physical ba diha. Letra A, nagaingon diri. Any people are unteachable. Or many people. Correction nato, many people are unteachable. Daghan kay mga tao karon nga dili gusto tudloan. They insist on exerting their own will and going their own way. They fail in their pursuit to God, to their purpose. Abi ninyo mga kaigsunan, namduman nato daghan kay mga tao karon usahay dili tudloan. Gusto gid nila ang ilaha lagi kagalingon matuman. Gusto nila ang ilaha lagi dalan matuman. Usahay mga pakya sila sa ilang purpose o sa ilahang pagadtuan. Kay dili sila magpatudlo sa ilahang, dili sila magpatudlo kundi ang ilahang kagalingon ang gusto na sundon. God's blessing are bestowed on those who heed His admonition and seek His direction. Ang panalangin sa Ginoo gitugyan na kanato sa makatawhan nga nagabantay sa tanan nga mga balawod sa Ginoo, sa tanan nga mga giya sa Ginoo, o kining mga tawhana nagapangita sa kanunay sa maayo nga direksyon sa ilahang kinabuhi.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Nagapahinumdum ang Ginoo sa matag usa kanato. Dili lang ta magsalig sa tuwang kaugalingon nga pagsabot, kundi atong isalig diha sa Ginoo. Kaysa diha nga isalig nato diha sa Ginoo, siya magahatag kanatong dalan. Kung kita lamang magpatudlo, kay siya magahikap usab kanato. When we trust God implicitly, He touches us physically, mentally, and spiritually. Kung kita magasalig diha sa Ginoo, gayon, og ang Ginoo, og kita magahatag og higayon sa pagsabot kaniya, mahimo ta nga mo angkon sa tong galingon, kita wala gayon, kabus kita sa kahibalo, sa kaalam. Willing kita nga magpatudlo sa Ginoo. Dili lang mutudlo ang Ginoo sa atong adalan, apan siya mohikap pud sa tuang kinabuhi, not only physically, mentally, but spiritually, mga kaigsunan. Ingana ang atong Ginoo na siya ginatawag nga double action blessing alang sa matag usa kanato. Katapusan, point number 4. He reassures and will receive us. Atong hinduman, siya nagasaad pag-usab ug siya magadawat kato pagkanindot niani nga klase nga panalangin gikan sa Ginoo. Usay mga pakyas kita, nagsaad siya apan ibati nato nga murag napakyas mga kaigsunan apan balikon gayud niya ang saad niya nga siya balik gayud ug budawat sa matag usa kanato. So siya nagasaad kanato pag-usab, dayon dawaton usab ta niya. Nagaingon ang balaan kasulatan sa John 14 verse 1 to 3, nagaingon siya, let not your heart be troubled. Mao kini ang iyahang pahinumdum sa kanato, ayaw kamo kaguol sa inyong makasing-kasing. I go to prepare a place for you. Ayaw lang kamo. Mao kining iyang saad, mga kaigsunan. Isaad niya nga siya mo balik. Reassure, mga kaigsunan. Og naging saad pag siya, and I will receive you unto myself. Dawaton ta niya nga magkauban na ta kaniya hangtod na sa kangturan didto sa langit nun nga pulyanan. Mao kining panalangin niya sa matag usa kanato. He reassures and will receive us. Double action nga klase nga panalangin. Ug gisaad kana niya sa Juan 14:1-3. Siya magadawat kanato ug siya nagsaad kanato nga dili madugay mo balik na gid siya nianing kalibutan na. Today's world is filled with danger, frustration, and insecurity. Millions are seeking peace and security. Nianing kalibutan na sa atong kapanahonan karon puno sa kahadlok, makalilisan, labi na ning mga virus, mga frustration, nahitabo na, insecurity, wala na kasiguruhan nianing kalibutan na. Milyon ka mga tao nagapangita karon sa kalinaw o sa kasiguruhan sa ilang kinabuhi. Amin ninyo, bisag asa pa ta karon nga sulok sa kalibutan, wala na'y kasiguruhan ng atong kalibutan. Ang virus, bisag asa ka karon, mga barangay, lungsod, syudad, naa ng virus, asa man ta padulong. Dili nato makita ang mga virus. Mao kini ang giatubang sa tibok kalibutan karon. Filled with danger, frustration, insecurity. Ang mga tao karon, mingon sila nga, magpabukid na lang ta, aron malikay kita sa katalagman. Apan, bisag asa ka karon, mao nang ingon ni Alexander the Great, there is no security in this world. Wala ikasiguruhan nianing kalibutan na. Mangita tag kalinaw, mangita tag kasiguruhan, wala na. Apan nagsaad ang Ginoo kanato nga siya mo balik kayon. Sa iyang pagbalik, dawaton taniya nga mga pinalangga o pagapuyon anang langit nun nga puluyanan. Real and lasting peace and security are found only in Jesus Christ. All who receive Him as a Savior and Lord
are secure in the family of God. Ang realidad lang yun, nga kalinaw nga babatna na to, kasiguruhan, makita lang yun nato, diha kang Jesus Christ. Kung kinsa katong ni dawat kaniya nga personal Savior, makabaton siya kasiguruhan. Dili lang sayang kaugalingon, apan sa tibuok nga panimalay. Christ has promised to come again and receive us. When this happen, there will be no more sin, no more sickness or suffering. Mo kini saad sa Ginoo na siya ginatawagan double action. Nagsaad siya o nagsaad siya nga kita dawaton niya diha sa iyang nasabakan mao kining iyang saad nga didto niya wala nay sala, wala nay mga kagulanan, wala nay mga balaktian, wala nay mga pag-antos ug wala na gyoy mga paghilak pa didto sa langit don nga puloy-anan. He will wipe every tear from their eyes. Maning saad niya, there will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Revelation 21 verse 4. Mo kining saad ni Ginoong Hesus alang sa matag usa kanato. The double action blessing ihatag niya sa matag usa kanato. Kay daghan siya ginatawag nga spiritual blessing ihatag kanato. Dili lang duha, tulo, upat, apan daghan. Apan hinumduman nato. Nay ginatawag nga double action blessing nga gikan sa Ginoo. Di na ta maka-experience siya og mga paghilak. Kamatay, sakit, virus, bisag unsa pa nga mga balatian. Paghilak, wala na. Pahiran sa tanan. Pahiran ang tanan nato nga mga luha sa kamot sa Ginoo. Atong i-recap gamay ang maong double action blessing. Ang double action blessing, point number 1, He forgives and forget. Mga kaigsunan, kung kini nadawat man nato sa Ginoo, ato po gipahat sa uban. Pasayloon nato ang atong mga kaaway. Sa diha nga pasayloon nato sila, ato naging kalimtan kay mao kining panalangin nga gidawat sa Ginoo nga gusto usab sa Ginoo nga i-share ngadto sa uban. Kung gipasaylo ta sa Ginoo, kung gikalimtan sa Ginoo atong mga binuhatan, ato usab i-apply sa atong nga kinabuhi. He sanctifies and satisfies. Siya magabalaan kanato ug magatagbaw kanato. Grabe ang panalangin sa Ginoo, the double action blessing. Iya kitang balaanon ug iya usab ta nga tagbawon sa atong nga kinabuhi. Then ikatulo, He teaches and touches. Ing ani ang Ginoo tudloan ta niya. Labaw sa tanan na nakanindot pa gyud. Hikapon kita sa Ginoo pinaagi sa iyang balaang espiritu. Ug ang ikapat, He reassures and will receive us. Siya nagsaad magbalik sa kanato, mga kaigsunan. Nagsaad siya nga mobalik siya. Ug kita dawaton niya nga malipayon diha sa iyang nga kinabuhi. Nakahinumdum ko sa usa ka sugilanon, ambot ko na istorya na nako ninyo ambot sa uban, apan gusto lang nako balikon. Sa diha ngang nay usa ka tawo nga gisaligan siya. Usa ka dato nasay mga sinaligan nga mga tao, mga servant kitahay. Pero tinaghanan niya nga mga sulugon sa sulod sa panimalay. Bisag unsa iyang sugoon, daghan kay isang mga sulugon, perting datuwa gid ning tawhana. Apan naay iyang gipatrabaho nga daghan wala nakapasar. Daghan wala nilahutay ang uban nga mga sulugoon sa uban nga mga trabaho sa balay nang lahutay apan kini nga trabaho wa gyud nilahutay. Kay unsa di ang trabaho, ingani ang trabaho. Butang siya wanted helper dito sa gawas. Pagkahuman niya na mga apply, moingon na yun nga sir unsa may ako ang trabaho, ang imong trabaho perting sa iyo na lang yun.
muhatod ra kag bulak sa akong kwarto matag adlaw apan kana nga bulak presko permanente. Ingon sa nag-apply. Sayon ra man na, sir, nganong daghan man wala nakapasar? Daghan man nga wala nakalahutay. Ingon siya, ambot lang anong wala sila kalahutay. Ni trabaho dayon ang usa ka tawo. Batanon. Trabaho din siya. Pagtrabaho niya, kuha siya og bulak dito sa garden, ibutang niya diya sa may kwarto siyang amo, sa flower base, presko kayo pagsulod siyang amo, lipay kay iyang amo kay naman, mahanggap gid niya ang presko nga alimyon sa maong bulak. Niabot ang panahon ingon ang amo, mulakaw ko dong, bakasyon ko. Apan ang akong instruction kanimo. Taga-adlaw, presko ang bulak. Lakaw ng maong tao, ang amo niya, trabaho ng maong batanon, niabot ang panahon nga gilaay ang batanon, ingon siya, ngano magsige man kog hatag og bulak. Nga wala man ang akong amo, diri useless naman. Niabot ang panahon gilaay siya, dili niya usahay mabutangan, mga laya na dito ang bulak, kumpiyansa kayo siya. Dayon pagkahuman, pagkabuntag, wala manggihapon niya abot ang amo, di wala niya gibutangan. Nagligid ang mga panahon. Bulan. Niabot ang katuigan. Ingon ang maong tao, di na to maabot ang akong amo. Pagkauli sa amo, ni surprise ang amo niya. Pag-uli niya, uy, mao manggid pag-abri sa iyahang kwarto. Laya na ang mga bulak. So kay laya ng bulak, gipahawa niya. Apply na po ng uban. Maurag gihapon nga trabaho na inang apply. Ingon ang uban, sayon naman ay kayo, sir, nganong dili man makalahutay ang uban. Pagkahuman, nilakaw na po ng iya ang amo, ang usa ka dato. Maurag gihapon ang trabaho sa nang apply, hatod bulak matag buntag. Apan niabot ang panahon ningon siya. Anong hatod magugbulak nga wala man ang amo na ko diri? Muhatod na kong bulak kanang hapit na gid siya mo balik. Niabot na po ng bulan, abot na po ng mga tuig. Pag-uli sa maong dato, pag-abre niya sa iya nga kwarto. Uy, naapsan ang flower base niya. Laya na pud kaayo ang maong bulak. Ingon sa mong dato, wala naman siguro ito'y pag-asa ni ani nga makakita kog mga tao nga mulahutay gayud. Makakita kog tao nga matinud-anon gayud. Ingon siya sa katapusan. Butang na pud siya placard dito sa gawas, wanted helper. Uy, nang-apply nga sa babae. Batanon. Pag pang-apply sa babae, sir, mang-apply ko, sir. Ang imong trabaho day, ngani ra giday, pinakasimple lang giday, dili na ka magluto, dili na ka manilig, ngani ra gid imong trabaho. Hatod ra kag bulak sa akong kwarto matag adlaw pero presko gid ha, gikan sa garden. Human niya to, gitrabaho sa mong baye, ingon siya sayon ra man di ay. Nganong daghan man wala nakapasar ni ani. Pila ka mga panahon. Nilangyaw ang maong dato. Ingon siya day, mulangi mo suroy sa ko day ha. Kay na ako'y mga importante nga tuon. Biyahe na mong dato. Ang bayi, sige laghatag bulak. Niabot ang bulan. Ang tuig na himhimog mga katuigan na. Niingon ang babae, namatay naman siguro ang akong amo. Wa naman kabalik, pila naman katuig. Apan ang instruction niya, hatag lang kong butang lang kong bulak, matag-adlaw sa iyang kwarto. Gihimo niya makaigsunan. Pila ka matuig ka ng labay, maurag gihapon ng iyang gihimo. Niabot ang panahon nga nakauli ang iyang amo, tiguwang na. Uy, pag-uli sa maong tao, usa ka dato, tiguwang naman siya. Pag-abre gayud niya sa maong pultahan. Gisugat siya sa pinakahumot. Alimyon nga baho sa maong bulak nga gikan dito sulod sa iyang kwarto. Nakaingon siya sa iyang kaugalingon, nakakita na gyud ko og usa kasulugon nga matinud-anon kanako. Kay hamak mo pila ka tuig ganing labay. Apan sa pag-surprise niya pagpauli, gisugat siya og humot kaayo.
nga nga kuan sa bulak, baho sa bulak. Gisugat gid siya. Nagabot ang panahon, ingon siya, day, salamat kay day ha nga gituman gid nimo ang akong giingon. Usa ka gabi nakauna-una ang maong tao nga maghimo siya party, dako kay nga party ing grande kayo. Gingnan niya iyang makatabang pag-ilis mo ha, pag-prepare mo. Yan natay grande nga selebrasyon. Maghimo ta og pinasahi nga selebrasyon. Gipangimbitar sa dato ang mga gobernador, mga mayor tanan, nga mga dagko nga mga tao sa ilaha nga lugar. Mga abogado tanan. Gingnan niya tong katabang niya, ikaw day pag-ilis po day ha. Tambong po ka day. Pag dito na pagkagabi na, grabe ng handa. Pitindighana sa mga makaon. Gi-announce na niya dito sa dili patam kaon na ako'y surprise sa matag usa ka ninyo. Nga pila ka mga tuig nga ako nangita o katabang nga matinud-anon. Finally, nakakita na gid ko. Nakuyawan ang mga katabang. Labi na tong na-assign gid sa bulak. Kaya gipailis man siya. Naghuna-huna sila nga mga sawa kining tiguang. Ingon sa mga katabang kinsa kay sawahon na nino kay kumplito man. Na mga tao diri, ay mga pastor, pare o uban pa. Abi ninyo nakuyawan po tong babae nga naghatag og bulak. Ingon siya, ang akong katuyuan karon ipahibalo nako kaninyo nga nakakita nako og katabang nga matinud-anon. Og gikan karon akong tawgon gitawag niya tong katabang mga kaigsunan, walay lain sa tanan niyang katabang. Katong katabang nga naghatag og bulak sa matag adlaw. Abi ninyo, nianang higayuna, niingon ang maong dato, akong i-announce kaninyong tanan, ipahibalo nako kaninyong tanan, nga kining babayhana, niya ang dokumento. Kuyawan ang babae kay basin asawahon siya. Ingon siya, niya ay dokumento nga akong kuptan. Nga gikan karon, pirmahan ni sa maong babae, atubangan sa mga abogado, nga tibuok katigayunan ako nang ihatag ni ining babayhana kay nakita nako ang iyang pagkamatidanon. Pastilan mga kaigsunan. Kining babayhana, dili masabot ang iyahang kalipay. Tungod sa iyang nadungog, nakaingon siya, nagdamgo ka ko ani, perting pobriha nga babae. Apan, tungod sa iyang pagkamatidanon, nadato siya kay ang tanan katigayunan, gibilin diha kaniya kay kining tawana, tiguang naman. Putlo na tong istorya, mubuo na tong istorya. Nadato na ang maong babae, kay siyempre, gipiyal na gito kaniyang tanan. Pila ka mga panahon, giduol siya sa mga medyaman, sa radio, TV, ug unsa pa. Gi-interview siya, nganong unsay sekreto ni Muday, nganong naangkon man nimo ang katigayunan ni aning tawana. Daghan kay nang-apply ni ani, apan wala nakapasar. Wala na ilahutay. Wala gi sila nilahutay og dugay nga panahon. Ug nangawala sila. Kaya gisisanti sa maong imong amo. Apan unsa may sekreto ni Muday, nganong naangkon man nimo ang katigayunan. Nga pila man katuig nga wala siya nakabalik, apan ang imong trabaho wala gid na usab. Abi ninyo, ang iyang tubag sa mga medyaman, ingon siya, sa diha nga gibilin sa ako ang amo, nga hatda nako og bulak ang iyang kwarto sa matag adlaw. Sa diha kanilangyaw na siya. Wala ko naghuna-huna nga siya ugma pa siya mobalik. Sunod tuig pa siya mobalik, apan sa tagahatod na kog bulak, ako nagahuna-una nga siya mobalik karon dayong adlaw. Karon dayong adlaw, mao hinungdan nga ako nagahatag, nagabutang og bulak sa matag adlaw.
So kanindot di ay sa iya nga sikreto. Ang iyang amo nilangyaw apan ang iyang una-una. Ang iyang amo muuli gayud karong adlaw gayud, dili ugma, dili sunod bulan, dili sunod tuig. Kumusta man ang atong pagpangalagad, mga kaigsunan? Kumusta man ang atong pagpaabot sa Ginoo? Moingon ba ta nga ayha rata mo ngalagad sa Ginoo kung hapit na siya mobalik? Ayha ba ta mangalagad sa Ginoo kung kita magbalatian na? Ulahin na ang tanan, mga kaigsunan. Kung dili sa diha nga kita mangalagad sa Ginoo, atong ununaon usab nga dili ugba mobalik ang Ginoo, dili sunod tuig, apan karon gayud nga adlaw, karong orasa gayud mobalik ang Ginoo. Busa ang mensahe, mga kaigsunan. Padayon ta sa pagpangalagad. Padayon ta sa pagulas sa Ginoo. Dili kita maghuna-una nga ugma pa mobalik ang Ginoo, kun dili huna-una to karon dayon mobalik ang Ginoo. Kay naa siya ginatawag nga double action blessing, mga kaigsunan. Sa diha, sa pagbalik niya ang atong lawas nga madunot ra, magsakit ra ta, mga kaigsunan. Pulihan niya sa lawas nga dili na madunuton, kinabuhing walay katapusan. Ug ang double action niya na, ang ikaduha niya ng panalangin, papuy-on na ta sa iyahang langitnon nga puluyanan nga kauban na gyud nato ang Ginoo. So sa double action blessing, mga kaigsunan, He forgives and forget. I hope and I pray nga kini nga panalangin ipahat usab nato sa uban. He sanctifies and satisfies. He teaches and touches. He reassures and will receive us. Mga kaigsunan, pasalamatan nato ang Ginoo nga siya na double action blessing sa matag usa kanato. So obtain the double action blessing from God, that our love will be rooted and grounded in God's love. Ang Diyos, mga panalangin kanatong tanan.
Ako ta mo hangyon sa pagduko sa inyong mga ulo, magampot ha. O Diyos nga balaan. Dili matukib ang among kalipay, Ginoo. Ang imong panalangin, gihatag gayud nimo sa matag usa ka namo. Dili lang isa, dili lang duha, kundi daghan Ginoo nga panalangin nga among nadawat diha kanimo. Mahinungdan nga dili kami mapuol og pasalamat diha kanimo tungod sa imong double action blessing nga gipahat sa matag usa ka namo. Sa pinasay panalangin ni ang mga viewers karon, kundiin man sila karon, palihog, pilo-pilo usab ang panalangin nga bubo nimo kanila. Panalangin ni usab gini nga ministry Ginoo, nga pinaagi niini nga ministry nga ma-share dito sa uban nga kini nga mensahe mo kanap sa tibuok kalibutan aron maandam usab ang makatawhan sa imong pagbalik. Aron mainlan usab sa katawhan ang imong double action blessing nga wala nimo gihikaw alang sa matag usa ka namo. Nga bisan sa among pagkasalaypon, ikaw magapasaylo gihapon sa matag usa ka namo. Dili lang magapasaylo, apan imo kalimtan ang tanan. Ikaw magapuno ka namo, magatagbaw ka namo, o magabalaan sa matag usa ka namo. O ikaw usab magatudlo sa among mga dalan, kundi kami padulong. Ug sa diha, nabot ang mga pagsulay sa matag usa ka namo, ikaw magahikap ka namo. Ug labaw tanan, ikaw nagsaad pag-usab. Ng ikaw mubalik gayud aron sa pagdawat sa matag usa ka namo. Salamat niya ang panalangin Ginoo. Handom namo sa sunod Sabado mag-uban na usab kami alang sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. So salamat mga viewers, mga kaigsunan, mga higala, mga barkada, mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pagsubaybay nianing atong nga programa sa matag adlaw ipapahulay. Ang ako'y kabilin kaninyo, bisan sa pag-like lang ninyo, pag-share gayud ninyo, pag-subscribe sa atong YouTube channel, usan na kana kadako nga panalangin sa pagduso sa buhat sa Ginoo aron maandam ang tanang makatawan. Ang Dios mga panalangin kanaton.